hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rubaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Simulan po natin ang update tungkol sa driver ng SUV na may plakang 7 na iligal pumasok sa EDSA busway at tumakas pa. Sumuko na po ang driver at lumalabas na tila may kaugnayan nga raw ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito sa isang senador. Para sa ibang detalye, live mula sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang sinabi dyan itong driver? Ruth, tama ka, lumutang na nga ang driver at ang may-ari ng luxury SUV na may plakang 7 na iligal na dumaan sa EDSA busway. Dito sinabi ng driver ang dahilan kung bakit idinaan niya ang sasakyan sa busway. Iniharap na nga kanina ng Land Transportation Office ang driver ng sasakyan na si Angelito Edpan, pati ang mga kinatawan ng kumpanyang Orient Pacific Corporation na siyang nakapangalan sa rehistro ng SUV. Ayon sa LTO, mismo ang kumpanya ang lumapit sa kanila. Kwento ni Edpan, kasama niya sa sasakyan ng isa pang driver at 2 investor ng kumpanya. Papunta sana sila sa isang mall sa Ortigas mula sa isang restaurant sa Parañaque. Nagmamadali raw siya dahil sumakit ang tiyan, kaya naisip niyang ipasok sa busway ang sasakyan. Wala naman daw siyang intensyong sagasaan ng enforcer ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Iniimbestigahan na rin daw ng kumpanya kung bakit may nakakabit na plakang 7 sa kanilang sasakyan. Sabi ng LTO, hindi maituturing na peke ang protocol plate dahil wala naman daw pagtatangka kopyahin ang legal na plaka. Nakalaan lang ang plakang may 7 sa mga senador. Pero lumabag daw sila sa unauthorized use of plates na may multa lang na 5,000 piso. Bukod dyan, pagbabayarin din sila ng 1,000 piso para naman sa failure to attach proper plate. Kanina tiniketa na ng LTO ang driver para sa reckless driving at disregarding of traffic signs. May kabuuan itong multang 3,000 piso. Ruth, maglalabas naman daw ang LTO ng isang show cause order laban sa kumpanya para pagpaliwanagin ito tungkol sa paggamit ng protocol plate. Ruth. Nabanggit mo no na konektado nga ito sa isang kumpanya, yung Orient Pacific Corporation. May ideya na ba tayo kung sino kaya yung nagmamay-ari ng kumpanya or nung sasakyan mismo? Alam mo, Ruth, kanina sa press conference, tinanong namin yung kinatawan ng kumpanya kung sino nga nagmamay-ari sa kanila. Hindi niya ito binanggit, pero ayon sa ating research, base sa mga dokumento, ang nagmamay-ari ng Orient Pacific Corporation, ito ay konektado sa Welex Group of Companies na pag-aari ng pamilya ni Senator Sherwin Gatchalian. Okay. Okay, pero diyan mismo sa sa press con wala silang sinabi kung na ganyan. Nung tinanong nyo lang, doon lang nag-reply sa inyo na may connection dito sa senador. Kasi parang naalala ko the past days, may sinabi na si Senator Gatchalian na hindi sa kanya yung plate at kung hindi nga peke, ibig sabihin talagang may inisyuhan ng particular na protocol plate na yan. Tama, hindi nga umamin yung company representative kanina kung sino yung nagmamay-ari sa kanila. At previously nga ay dinenay na ni Senator Gatchalian na kanila itong sasakyan na ito. Pero sinabi nga ng LTO kanina, hindi raw maituturing na peke yung license plate na nakita, yung plakang may number 7 dahil walang attempt para gayahin yung legal at ito ay maituturing na commemorative plate. Pero ang sabi naman ng LTO, kahit ito ay commemorative plate ay hindi pwedeng gayahin yung mga protocol plate. Ruth. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Isa ang patay sa karambola ng 6 na sasakyan sa Osmeña Highway sa Makati. Ito. Tingnan mo. Relax lang. Napaiyak na lang po ang lalaking yan nang makumpirmang pinsan niya ang nasawi sa aksidente kaninang madaling araw. Ang nasawing driver kinilalang si Arvin Almendras na naipit sa kanyang sasakyan. Akala ko nadala sa ospital siya, hindi pala siya yung nadala sa ospital. Malapit na palapit sa akin to at lagi kami magkasama nito. Sabi ng mga nakakita, hinabol daw ng isa sa mga sasakyan ang green signal sa stoplight pero di ito umabot kaya nagpreno. Dito na bumangga ang nasa 5 sasakyang kasunod nito. 2 ang naiulat na nasugatan sa aksidente. Nagdulot naman po yan ng matinding traffic kanina. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang otoridad habang patuloy ang investigasyon. Sa ibang balita, bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Bicol Region.
Kasunod ito ng hinaing ng ilang LGU na pasagad na ang pondo nila dahil sa sunod-sunod na pagragasa ng mga bagyo. Kaya naman sa pagbisita ng Pangulo sa Bicol, sinabi niya na nasa 50 million pesos mula sa Office of the President ang inilaan niya para sa lalawigan. Ito ay para mabigyan na rin ng tig sa 10,000 piso ang mga magsasaka at mangingisda na sinalanta ng bagyo. Ito na ang ikalawang pagbisita ng Pangulo sa Bicol para pagtuunan ang rehabilitasyon sa mga sinalanta ng bagyo. Nararamdaman na ngayon ang epekto ng bagyong Marce sa ilang bahagi ng Cagayan. Sa Santa Ana, Cagayan, nararanasan ng mahina hanggang sa malakas na hangin at katamtamang pag-ulan. Lumalakas na rin ang hampas ng alon. Halos matuklap ang ilang bubong sa Licerio Antiporda Senior National High School sa Bugay, Bataan, Bugay, Cagayan. Dahil din po yan sa malakas na hangin. Nadadaanan pa ngayon ang Pinakanawan Overflow Bridge. Diyan naman po yan sa Tuguegarao City na kadalasang nalulubog sa baha kapag malakas ang ulan. Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang pagtaas ng tubig sa Buntun Bridge. Naghahanda na rin ang ilang residente naman sa Camiguin Island sa Calayan, Cagayan. Tulong-tulong nilang inangat ang kanilang mga bangka sa dalampasigan. Pinag-utos na rin ng Department of Interior and Local Government at Office of Civil Defense ang preemptive at forced evacuation sa mga lugar na tatamaan ng bagyo, partikular sa Ilocos Region at Cagayan Valley. Siniguro rin ni Department of Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na may nakahandang food packs bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo sa Northern Luzon. Lalo pa pong lumakas itong ang bagyong Marce habang papalapit sa norte. Huli itong namataan 305 kilometers silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Taglay nito ang hangin aabot sa 150 kilometers per hour at pagbugsong papalo sa 185 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa direksyon na tinatayang magla-landfall sa Babuyan Islands o Cagayan bukas o sa Biyernes. Dahil po dyan nakataas na ang signal number 3 sa Santa Ana, Cagayan. Signal number 2 naman sa Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng mainland Cagayan at Apayao. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga at Mountain Province. Pati na rin sa Ifugao, hilagang silangang bahagi ng Benguet at Aurora. Maging sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Pati sa Senado, pinanartili sa higit 700 milyong piso ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Higit na mababa yan sa panukalang 2 billion pesos na budget ng OVP. Napagkasunduan ng mga senador na i-retain nila ang 733 million pesos na pondo ng OVP na inaprubahan ng Kamara. Ayon sa Senate Finance Committee Chair Grace Poe, bigo po kasi ang OVP na maibigay sa kanila ang mga hinihinging dokumento para maklaro ang ilang issue tungkol sa hinihingi nilang budget. Samantala, nagpadala na ng sulat si Senator Bato de la Rosa sa Finance Committee para hilinging maibalik ang bahagi ng tinapyas na pondo. It's the second highest office of the land. So siguro dapat lang rin na suportahan natin in terms of budget. Pero yung gano'n na parang kinapon natin na tinanggalan, dinifund, agad tinanggal yung funding, almost closely defunding, di ba? Nakakalungkot din. Susunod, re-electionist na si Donald Trump nanguna sa presidential race sa Amerika. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nangunguna si dating US President Donald Trump sa presidential elections sa Amerika. Base sa datos ng Reuters, lamang si Trump sa katunggaling si Vice President Kamala Harris 246 to 187 electoral votes as of 2 p.m. Kailangan po na makakuha ng 270 electoral votes para manalo sa eleksyon. Minimum ng 270. Yan po ang nakikita nyo na kulay blue. Ibig sabihin, wagi si Harris sa mga state
na yan habang pula naman yung mga hawak ni Trump. Samantalang kumpiyansa si U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na walang magbabago sa relasyon ng Amerika at Pilipinas, sino man ang manalo sa eleksyon. Mananatili rin daw ang suporta ng Amerika sa bansa, partikular sa issue ng defense at security. We have been through a lot of transitions. In my 39 years in the State Department, I have witnessed transitions from Republican to Democrat to Republican and back and forth. And I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast, remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States today. Kapapasok lang na balita, inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Kinumpirma po yan ng Department of Justice. Sila ang 7 opisyal ng OVP na pinasampina ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Ayon sa DOJ, inilagay sila sa Lookout Bulletin para ma-monitor ang paglabas at pagpasok nila sa bansa. Bago ito, kinumpirma na ng OVP na isa sa mga 7 opisyal ay nakaalis ng Pilipinas. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Security personnel ng hinihinalang Pogo Hub sa Malabon nakipagbatigasan sa security ng gusaling kanilang inuupahan. Mga estudyante na trap sa elevator ng isang eskwelahan sa Cebu. At ang mamahaling upuan ni na Heart Evangelista at Jiggy Pacquiao, magkano kaya? Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat yung malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.